초콜릿은 달콤해 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 오렌지는 상큼해 상큼해 상큼해. I'm here, wife. You're safe now. Again, I forgot how to breathe and it seems like I swallowed my tongue. I can talk, pero dahil sa takot, sa kaba, at sa pasasalamat na buhay pa ako, ay niyakap ko siya ng mahigpit at humagulgol sa dibdib niya. Ngayon lang ako nakaranas ng ganito. Nagpapasalamat sa lalaking to for the first time after 5 years na may Zyron na dumating at niligtas sa akin. Damn, I hate seeing you cry, he whispered. And he softly kissed my head bago siya humiwalay sa yakap at pinunasan ng luha ko. Nanginginig pa rin ako. Wala akong pakialam sa mga oras na ito kung siya yung taong kinamuhumuhian ko ilang taon. Wala akong pakialam kung siya yung taong nangloko, nanggamit at dumurog sa puso ko. Sa mga oras na ito, I am really thankful that he's here. Wala akong pakialam if it's part of his game na tawagin akong wife at magpapakasweet na ganito. Basta alam ko lang, he's my kind of knight shining armor tonight. Ang alam ko lang ay mahal na mahal ko ang taong ito at nagpapasalamat ako na nandito siya para iparamdam na ligtas ako at walang mananakit sa akin kahit nandyan siya. Let's get out of here. It's not safe. Mahina niyang sambi at hinawakan ako sa kamay para lalayan maglakad at makapasok sa sasakyan niya na nakapark sa di kalayuan. Dahil gulat pa rin ako sa nangyari, ay nagpatianod na lang ako. Walang imik, walang kontra, walang sigaw ang lumalabas sa bibig. I should just say thank you to him and bid goodbye. Pero sa kondisyon ko ngayon, I just can't fucking act like what I want. Kahit kaharap ko ang taong to, gusto kong sumigaw na layuan niya ako. Pero mas gugustuhin ko pa rin ganito kami kalapit sa isa't isa. Siya na rin ang suot ng seatbelt. He was not driving his car, pero tulad pa rin ako. Tuluyan ko na atang nalunok ang dila ko. Hindi ko alam kung saan kami pupunta, pero mga kakahuyan ang nakikita ko. I was about to say something to ask him when the car stopped at napamura na lang siya. Shit! Tumingin agad ako sa harapan ng sasakyan kung may nakaharang na naman sa amin, pero nakahinga na lang ako ng maluwag when there's no car in front of his car. Feeling ko natutroma na ako. Well, sino bang hindi kapag nangyari yun? Nagbabarilan pa. Anong nangyari? Tanong ko. He just shrugged his shoulder tapos lumabas ng sasakyan. He checked it tapos binuksan ulit ang pinto ng sasakyan. Tinignan ako. I guess they accidentally shot my tire too. Ngayon ko lang napansin. Sumilay na naman ang kaba sa dibdib ko. Paano kung sinanda nila yun tapos may backup pa sila na naghihintay sa amin or nasa paligid lang namin ngayon? Ano nang gagawin namin? Mamamatay na ba kami ngayon? Bumukas ang pinto ng passenger seat. Stop overthinking. Hanggat nandito ako sa tabi mo, you're safe. Nakakaganang loob. Ang sarap maniwala pero nakakatakot. Ayaw ko nang subukan ulit. What are we gonna do? Tumingin ako sa kanya. He smiled a little. Bakit nakuha pa niyang umiti? Sa kabila ng nangyari ngayon, he even seems calm. Look, I don't have a spare tire with me. I look at his eyes. Sa sobrang lapit niya, malapit na akong malunod ulit sa mga tingin niya. I close my eyes tight at iwinaksi ang iniisip ko. Pero sa pagsara ng mga mata ko, ang mga mata ng mga anak ko ang nakita ko. Kiara, she's sick. Napatayo agad ako nang hindi naman natuloy dahil sa pagkauntog ko. Damn, nasa loob pa pala ako ng sasakyan. Napapikit ulit ako ng
Sa sakit ng impact, mabuti na lang at hindi matigas ang roof ng kotse niya. Careful! Sigaw niya habang hawak namin pareho ang ulo ko na untog. Damn it. Hinanap ko ang force ko sa sasakyan pero sasakyan niya pala ito. I left my purse and cellphone inside my car. What are you looking for? Tanong niya. Lumabas na rin ako ng sasakyan at humarap sa kanya. Do you have a phone? Tanong ko. Tatawagan ko si Mama. I do. He fetched his phone out of his suit's inside pocket. He handed it to me pero pagbukas ko ay walang signal. Damn. I need to go home, sabi ko. Nag-aalala ko sa anak kong si Kiara. She's sick. Paano kung sila Mama ang tumatawag sa akin kanina kasi hindi na makahinga ang anak ko? I need to go home. How? Do you have a plan? Tanong niya. Paano nga ba? Bakit mo kasi ako pinag-drive sa kung saan? And now we're stuck in the middle of nowhere, I shouted. Why are you shouting now? Nakakainis ka kasi. Sigaw ko pa rin. Let's go back to where my car is. We can't. Umiling ako. Hindi pa man siguro kami nakakalayo. Then I'll go back there alone. Tumalikod ako sa kanya. Ang gusto ko lang ay makauwi. Paano kung balikan ka sa mga armado ring mga lalaking nandun? Do you think they'll not kill you this time? He asked, shouting. I stopped. Bumalik ako sa kinaroroonan niya. Kailangan ko pa palang maintindihan kung ano ang nangyari kanina. Ano bang nangyari kanina? Bakit? Bakit mga baril ang mga taong iyon? At anong kailangan nila sa akin? Tanong ko, though I'm not sure if naiintindihan niya rin ang nangyari. At ikaw, bakit may baril ka? We're probably dead by now, Cookie, if it was not because of my gun. Damn, Cookie. Hindi ko rin alam, maybe they're kidnappers. Uso ang human trafficking ngayon, o kaya naman ay kailangan nila ng lamang loob mo. Who knows what they were up to? He added. He looked calm, na parang normal lang ang nangyayari, samantalang ako ay pinalamigan. Oh God, paano kung ganun ang gagawin sa akin kapag nakuha ako nila? Then, why me? Tsaka bakit ka nandun? Lumapit siya lalo sa akin. Simple. You were their target for the night. One more thing, kung wala ako, baka nakuha ka nila. Naiintindihan ko yun pero bakit sumakto ka? He chuckled. You may find my answer as corny as gay, but my heart tells me to follow you while ago. At mabuti na lang sinunod ko. In fact, I also know I badly want to talk to you. I wanna roll my eyes. Kung nilalandiman niya ako ngayon, pues walang epekto. Zyron, if you think you'll get me sa kagaganyan mo sa akin, you must be wrong. Stop what you're doing now. Nakakairita. Tinaas niya ang kamay niya pero halata namang pinipigilan niyang tumawa. Nagbalik na naman ang tanaw ko sa nangyari kanina. Were they dead? Tanong ko. Fortunately, yes. He said as confident as he could be. What the hell? What? I closed my eyes before I opened my mouth to talk. Nandoon ang sasakyan ko, Zyron. There were dead people in front of my car. Ano na lang ang isipin ng mga nag-imbestiga doon na ako ang may gawa nun? Hindi ako pwedeng makulong. I was about to cry again. You're not going to jail, Cookie. Stop saying Cookie, I shouted. Fine. You didn't need to shout. Gaya ng sinabi ko, hindi ka makukulong. Hindi malalaman ng pulis o kung sino pa man na may nangyaring ganon kanina. He's serious now. And who do you think you are para magsabi ng ganon? Palibhasa, you can block everything with your money para hindi ka makulong. Pero ako ang I get you. I told you no one's going to jail. No one will never know what happened.
Maliban na lang if you tell everything to the police kapag nakaalis tayo sa lugar na ito. But if I were you, huwag na lang. Ang sabi ko nga ayos na. Of course, sasabihin ko ang nangyari, pero ano raw ayos na? What have you done? I did what I have to do. Inutusan ko ang mga tauhan ko para linisin ang nangyari doon kanina. Your car would be in your house tomorrow morning. How? Of course, kailangan din nating i-report sa police to. Just don't worry about it. Let me the one to deal with what happened. I noticed his hands torn to fist. Then go, call your men and tell them to fetch us here. Itinaas niya ang cellphone niya. I can't, Cookie. Walang signal, right? Natawagan mo nga tauhan mo eh. Do something. Oo nga, kanina yun before I shot these bastards. I have a depth sigh. Paano na to? But I need to go home. So ano pang pinagnagawa natin dyan? Let's go and find a place na malakas ang signal. Tumalikod na siya at naglakad-lakad habang ako nakatayo lang at nakatingin sa likod niya. Oh yeah, of all people na makakasama ko pa sa ganitong lugar, ikaw pang lalaki ka. Yes, I was glad and thankful that you saved me from death, but I just can't be with you in this place. Kung sa tingin mo ay mapapatawad na kita dahil sa pagsagip mo sa akin, pues nagkakamali ka. Bulong ko. Someone's at your back, listening while you're ranting. He said louder habang hindi lumilingon. Napatingin naman ako sa likod ko, pero kadiliman lang ang nakikita ko. I got goosebumps all over my body. Multo ba ang tinutukoy niya? May multo sa likod ko? O sobra akong natakot sa mga taong muntik na ako nga kinidnap, pero hindi ko na sinasabing hindi ako takot sa multo. Damn it. I just found myself running towards him. Uy, sandali! I shouted.